Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Vigilante na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang lalaki na pumapatay ng mga kriminal na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen ngunit nahatulan lang ng batas ng napakababang mga parusa. At ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang ipakita ang isang babae na pinatay ng isang hindi kilala na estranghero dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. At doon nga ay nakita ng inosenteng anak ng babae ang kanyang ina na pinapatay. Pero wala siyang magawa para protektahan siya. Ang lalaking ito ay si Song-so at siya ay inaresto at sa huli ay dumaan sa paglilitis. Doon nga ay lumabas na siya ay may history na ng pagkakakulong para sa mga krimen na katulad ng ginawa niya kanina. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang katotohanan na walang intensyon na pumatay, at ang katotohanan na sinubukan lang daw ni Song-so ang kanyang makakaya na makipag-ayos sa pamilya ng biktima at siya ay ginagamot rin para sa sakit sa pag-iisip, hinatulan siya ng hukom ng 3.5 taon sa bilangguan. Nang marinig ang hindi patas na desisyon, hindi mapigilan ng bata, si Ji-young, ang pagpatak ng luha sa galit na nag-aalab sa kanyang puso. Bago ilabas si Song-so sa korte, tinakot niya sa pamamagitan ng tingin ng batang si Ji-young. Makalipas ang 12 taon, sinasaktan pa rin ni Song-so ang mga tao nang walang dahilan. Inaatake niya ang isang driver ng bus dahil tinawag ng driver ang mga pulis para sa madalas na paggawa niya ng gulo. Si Song-so ay hindi huminto pagkatapos ng 1 o 2 suntok at patuloy na sinasaktan ang driver ng bus hanggang sa siya ay nasugatan ng husto. Habang patuloy niyang binabantaan ang ibang mga pasahero, mayroon siyang napansin na isang tao na nakatayo sa labas ng bus. Pagkatapos nito ay napagpasyahan na niyang umuwi. At doon ay nakita natin na sinundan siya ng misteryosong lalaki. Sinuntok ng lalaki si Song-so. At nang subukan ni Song-so na gumanti, nailagan niya ang kanyang pag-atake. At habang nakasuot ng brass knuckle ay sinimula ng misteryosong lalaki ang pagsusuntukin sa mukha ni Song-so hanggang sa mamatay ito. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ji-young na nawalan ng ina dahil kay Song-so 12 taon na ang nakakaraan. Siya ay nag-aaral na maging pulis at ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa akademya ng pulisya. Dahil sa galing niya sa judo ay nakuha niya ang mata ng kanyang instruktor, si Jun Yib. Na naniniwalang handa na si Ji-young para sa fieldwork. Sa araw, si Ji-young ay isang nakatutok na opisyal ng pulisya, ngunit sa gabi, siya ay nagiging vigilante, naghahanap ng mga kriminal na napatawa ng hindi patas na parusa sa kabila ng karumal-dumal na krimen na ginawa nila. Isang gabi, nasaksihan niya ang 2 lalaki na nagbabantang umiihi sa bintana ng isang mag-ina na tinatakot ang residente. Pumasok si Ji-young, mabilis na binugbog ang 2 lalaki at matapos nun ay nakita ng mag-ina na bugbog sarado na ang 2. Nang gabing iyon, nabasa niya ang isa pang balita tungkol sa isang doktor na nang bibiktima ng mga pasyente nito na hinaharas niya ng sekswal at nagagawa pa niyang kuhanan ito ng video. Binigyan lamang siya ng 6 na buwang sentensya at hindi man lang siya natanggalan ng lisensya. At nang mapagtanto na hindi patas ang parusa para sa kasong ito ay naisip ni Ji-young na siya na mismo ang magpaparusa sa doktor na ito. Nang sasalakayin na ng doktor ang isa pa niyang pasyente, pumasok si Ji-young sa operating room at kaagad na sinuntok ang doktor. Nang bumagsak ang doktor sa sahig, binalaan siya ni Ji-young na huminto sa pagiging doktor at maghanap ng ibang trabaho. Kung hindi niya susundin ang mga tagubili ni Ji-young, siya ang mananagot sa mga kahihinatnan nito. Sa kabilang banda, nakita natin ang isang mamamahayag, si Miryo, na nakikipagpulong sa kanyang amo na si Chang-yeon. Ipinakita niya sa kanya ang koleksyon ng mga marahas na krimen kung saan ang mga biktima ay mga kriminal na pinalaya ng batas at ang mga ito rin ay may mga hindi patas na hatol. Ang mga kasong iyon ay bukang bibig na sa balita at naniniwala siyang nagdulot ito ng galit. Siya ay patuloy na naghahatid ng kanyang punto na sinasabi na dahil sa mga butas sa batas, ang mga may sala ay pinapalaya ng hindi napaparusahan ng maayos, at may sangayon nga ay may isa ng tao ang pinaparusahan sila sa mga kasalanang ginawa nila. Naniniwala siya na gusto ng mga tao ang isang dark hero na tulad ng taong ito, at dapat nilang i-broadcast ang palabas para makakuha ng mas maraming rating. Nagustuhan ng amo ang ideya, at sa lalong madaling panahon ang balita ay na-i-broadcast, sinasabi nila sa mga tao ang tungkol sa isang vigilante na tumutulong sa inaapi at nagpaparusa sa mga may kasalanan. Ang babaeng tinulungan ni Ji-young kanina ay nagbigay ng panayam kung saan nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Si Ji-young, na nakikinig ng balita sa Police Academy, ay nakakaramdam ng kasiyahan nang marinig ang pasasalamat ng babae sa vigilante. Itinago ang kanyang nasugatan na kamay, binuksan niya ang kanyang telepono at nalaman na ang mga tao ay nagsimula ng magsulat ng mga artikulo pabor sa vigilante. Sa kabilang banda, masaya ang news company dahil nag-hit ang palabas nila tungkol sa vigilante.
Naunawaan ni Mirio ang pattern at napagtanto na ang mga insidente ay nagaganap lamang sa weekends. Kaya naman, naghihintay siya ng isa pang insidente para makapag-broadcast sila at makakuha ng mas maraming rating. Gayunpaman, lumipas ang isang linggo at hindi pa rin kumikilos ang vigilante. At doon nga ay naisip ni Mirio na ilabas nila ang identity ng isang child sex offender para gawin itong bitag para sa vigilante. At doon nga ay nabalita na nila ang pagkakakilanlan ng salarin at siya nga ay si Herong. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen laban sa isang estudyante at sinentensyahan lamang ng 7 taon sa bilangguan. At dahil daw sa meron itong temporary insanity, at doon nga ay ipinaalam ng reporter ng balita sa publiko na kalalabas lang ni Herong sa kulungan, at sa kabila ng kanyang karumal-dumal na krimen, masaya siyang namumuhay kasama nila. Si Jiyong ay nanunood ng balita at napagtanto na meron siyang dapat na gawin. Sa kabilang banda, ang balita ay nagbubunga ng galit ng publiko sa mga taong nagprotesta sa labas ng bahay ni Herong na humihiling para sa kanya ng hatol na kamatayan o habang buhay na pagkakakulong. Naghihintay din si Mirio sa labas ng bahay ni Herong at masaya siya dahil sa gumagana ang kanyang plano. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Herong, in-access ni Jiyong ang computer ng pulisya na mayroong data sa lahat ng kaso. Siya ay naguhukay ng malalim sa mga file ng kaso, handa na turuan ng kriminal na ito ng isang matinding aral. Sa gabi, nang makalabas si Herong sa kanyang apartment, sinimulan siyang sundan ni Mirio. Gayunpaman, hindi na niya nasundan ito nang dumating sila sa daungan. Nang maglaon, nakita natin si Herong na nakadamit bilang isang delivery boy na dumating sa gusali ng kanyang biktima. Isang pulis ang nakatayo sa labas ng kanyang apartment upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Matapos nun ay naglabas ng kutsilyo si Herong at inatake ang pulis. Sinusubukan ng pulis na lumaban hanggang sa magawa ni Herong na saksakin siya pero nagpatuloy pa rin siyang lumaban. Pero nagawa ni Herong na masabuyan ng asido ang mukha nito. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas ang dalaga sa apartment at doon ay sinubukan na siyang hulihin ni Herong. Nang mahawakan ng pulis si Herong ay sinubukan niyang makatakas, ngunit nahuli siya muli ni Herong. Balak niya itong patayin dahil naniniwala siya na kasalanan nito kung bakit siya sinisiraan ng mga tao. Iniisip niya na kung pinatay niya noon ang batang ito ay wala sanang mangyayari na ganito. Nang malapit na niya itong saktan, pumagit na si Jiyong na naghatid ng malakas na suntok na nagpabagsak kay Herong pababa ng hagdan. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Herong na lumaban, pinatunayan niyang hindi siya makakapantay sa husay ng judo ni Jiyong. Binali ni Jiyong ang kanyang mga braso, pinalo ang mga suntok sa kanyang mukha, at inihagis siya sa bintana at nabasag ito. Sa harap ng pagkatalo, humingi ng awa si Herong. At doon ay sinabihan siya ni Jiyong na magsulat ng isang paghingi ng tawad bilang patunay na nagsisisi na siya. Samantala, papunta na si Mirio sa apartment ng babae nang makasalubong niya si Jiyong, na katatapos lang ng trabaho. Hindi nagtagal, dumating si Mirio sa gusali at nagpanggap na isa sa mga residente. Nagawa niyang pumasok sa loob habang nililigtas nila ang naka-duty na opisyal. Pagdating niya sa pinangyarihan, hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang mensaheng nakasulat sa dingding na may dugo ni Herong. Nilinaw ng mensahe na huhulihin ng vigilante ang mas asama at pagbabayaran sila para sa kanilang mga krimen. Kumalat ang balita ng pagpanaw ni Herong. Ngayon, sigurado na ang taong bayan na may vigilante. Gayunpaman, nakikita siya ng pulisya bilang isang mamamatay tao. Naniniwala sila na hindi pinatay ng vigilante si Herong habang tinutulungan ng biktima, ngunit sinadya nitong patayin si Herong sa simula pa lang. Inutusan ng hepe ng pulisya ang pinuno ng kaso, si Officer Inchen na pigilan ng media sa pagpapamukha nila sa vigilante na isang bayani ngunit sa halip ay dapat nilang malaman na isa lang itong mamamatay tao. Si Opisyal Junhib, na tinawag na sumali sa investigasyon, ay bumisita sa lugar ng insidente at napagtanto na ang salarin na walang iba kundi ang vigilante ay alam kung paano nag-iimbestiga ang pulisya. Dahil wala man lang kahit isang palatandaan ang naiwan sa crime scene. Ibinahagi sa kanya ni Officer Inchen na tumatawag ang mga tao sa pulisya at nagrereklamo tungkol sa investigasyon dahil naniniwala silang tama ang ginawa ng vigilante. Samantala, ang news company ni Mirio ay nakakakuha din ng mga batikos dahil pinagmukha nilang bayani ang isang kriminal na mamamatay tao. Nadismaya si Chonien, pero pina-realize ni Mirio na wala silang ginagawa kundi pagandahin ang ratings ng channel nila. Sa katunayan, nakahanap na siya ng 3 pang kaso upang maakit muli nila ang vigilante. Kinabukasan, nasa balita kung paano pumasok ang isang lalaking nagngangalang Deyip sa bahay ng kanyang dating amo kasama ang mga takas na kabataan, at brutal na pinatay ang mga bata at kanilang ina. Sinubukan ni Deyip na isisi ang lahat sa kasamahan niyang menor de edad na si Song Il.
na napatawan lamang ng hindi mabigat na parusa dahil sa kanyang edad. At dahil doon ay nagawa niyang matakasan ng krimen na ito. Si Ji-young ay nanunood ng balita at nagpa siya na maghukay ng mas malalim pang impormasyon sa kaso. Sa gabi, lumabas siya ng silid at isinasagawa ang kanyang pananaliksik. Nag-focus siya ng husto para mahanap ang mga kinakailangang impormasyon, at doon ay binuksan niya ang social media ni Do-yip at hinanap ang lokasyon ng club na madalas niyang binibisita. May negatibong komento sa kanyang post bilang tugon kung saan nagbanta si Do-yip na papatayin ang nagkomento. Dito ay napagtanto niya na si Do-yip ay nabubuhay pa rin bilang isang criminal. Sa sumunod na eksena ay nakita natin si Ji-young na bumisita sa club kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, nakita niya si Do-yip na kausap ang binatilyo, si Song-yeol. Doon niya nalaman mula sa isang babae na si Do-yip ay isang drug dealer na nagpapahintulot kay Ji-young na magsagawa ng higit pang pananaliksik sa kanya. Nalaman niya na ang negosyo ng Do-yip sa pagtutulak ng droga ay nasa ganoong sistema na ang mga nagbebenta lamang ang mahuhuli at hindi ang amo. Ang mga dealer ay nagsasagawa ng mga transaksyong cash at ginagawa itong mahirap na mahuli sila sa pamamagitan ng mga online na pagbabayad. Isang weekend, nang umalis si Do-yip sa club, sinundan siya ni Ji-young sa lugar kung saan madalas niyang ibinibenta ang droga sa ibang mga dealer. Nang bumalik si Do-yip sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang note na may numero. Nakasulat doon na isuko na niya ang kanyang sarili. Doon ay inutusan niya si Song-yeol na tawagan ang numero at nalaman niya na ang numerong ito pala ay pag-aari ng isang ahente ng DEA. Inutusan siya ni Do-yip na humiga sandali sa pag-aakalang may isang taong talagang sumusubok na hulihin sila. Pagbalik niya sa club, sinalakay ng mga pulis ang lugar, dahilan para maisip niyang tumakas. Sa desperadong pagsisikap na maiwasang mahuli, bumalik siya sa kanyang bahay at nakita niyang nakabukas ang pinto. Nauna na pala sa kanya si Ji-young at ninakaw pa ang pera niya. Habang nagbubuhos siya ng gas sa pera, tumakbo si Do-yip patungo sa kanya, ngunit sinuntok siya ni Ji-young at inutusan siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Tumawa si Do-yip at hindi nagpakita ng pagsisisi sa mga pagpatay na ginawa niya. Sinunog ni Ji-young ang pera na nagpaapoy ng galit kay Do-yip. Sinubukan ni Do-yip na gamitin ng pala para salakayin si Ji-young ngunit sa halip ay nabugbog siya ng malala. Sinasakal siya ni Ji-young gamit ang kadena at patuloy na sinusuntok hanggang sa humingi siya ng awa. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Do-yip ang video ng pamilyang pinaslang niya at inutusan siyang humingi ng paumanhin sa mga yumaong kaluluwa. Nang sumunod na araw, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at natagpuan patay si Do-yip. Dahil sa galit sa mga pagpaslang na ito ng vigilante, ipinangako ng pulisya sa publiko na wawakasan na ito. Dahil ito ay isang isyu ng mas mataas na atensyon ng publiko, isang espesyal na punong tanggapan ng investigasyon ay nabuo sa pakikipagtulungan ng lahat ng ahensya at tauhan ng pulisya. Kahit na sinusubukan ng pulisya na lumikha ng negatibito para sa vigilante, mukhang gustong-gusto siya ng publiko. Upang malutas ang kamakailang kaso, ang pinuno ng pangkat ng Regional Investigation Unit, si Joyan, ay nakikita kay Song-yeol at sinubukan siyang takutin gamit ang kanyang lakas para ibaluktot ang barya. Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa labas at tinanong siya kung may nakita siyang kainahinala sa paligid ni Do-yip at sa club. Nang hindi nakipagtulungan sa kanya si Song-yeol, sinuntok siya ni Joyan sa mukha at binigyan siya ng huling babala bago siya ibitin sa rehas. Sa desperadong pagnanais na iligtas ang kanyang buhay, isinalaysay ni Song-yeol kung paano siya inutusan ni Do-yip na tumawag ng isang numero ng DEA bago siya mamatay. Pagkatapos ay hinayla siya ni Joyan, pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang senior. At doon ay ipinangako sa kanya ni Joyan na hulihin niya ang vigilante sa kahit anong paraan. Dahil sa mga kamakailang insidente, ang mga tao ay nagsimulang gayahin ang vigilante na nilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Makikita natin na sinunog ng ilang teenager ang kotse ng isang kriminal bago siya sinaktan. May kabuuang 18 insidente ang nangyari sa buong bansa at iniisip ng mga taong responsable para sa kanila na ginawa nila ang tamang bagay upang matigil ang patuloy na pagkakagulo. Desidido si Joyan na mahuli ang tunay na vigilante ng mabilis. Inamin ni Song-yeol ang lahat ng kanyang mga krimen, na ginagawang maliwanag na ang mga tao ngayon ay mas natatakot sa vigilante kaysa sa makulong. Kinagabihan, nakahanap si Ji-young ng isa pang kaso kung saan ang isang delivery man ay aksidenteng nabangga ng isang truck driver. Sa halip na tumawag sa 911 ay pinaandar muli ng driver na si Choi Kyu-ho ang truck upang sagisaan muli ang biktima at wakasan ang kanyang buhay. Bagaman sinadya niyang pumatay ng tao, 1 taon lamang na pagkakakulong ang parusa sa kanya. Matapos basahin ang opinyon ng publiko sa lalaki, nagpasya si Ji-young na kunin ang kaso, kinuha na niya ng litrato ang kaso at kinabukasan ay nilapitan ng ina ng deliveryman si Kyu-ho at hinawakan siya sa kanyang kwelyo at nagagalit sa napakaiksing panahon na siya ay nakulong.
Sa halip na humingi ng tawad, sinigawan lang siya ni Kyuho na sinasabing inosente na siya dahil natanggap na niya ang kanyang parusa. Narinig ni Jiyong ang kanilang pag-uusap at napagtanto na hindi nagsisisi si Kyuho. Kinagabihan, habang nagpapalamig si Kyuho sa paliguan, nilapitan siya ng vigilanting. At nilubog ang kanyang ulo sa tubig at pinatay siya nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Ang vigilante na ito ay nakasuot ng maskara na nagpapakita na siya ay pekeng vigilante, sapagkat si Jiyong ngayon ay kasalukuyang nasa kanilang lugar at tumutulong sa kanyang matandang kapitbahay. Noon lang, nanonood siya ng TV at nalaman ang tungkol sa pagkamatay ni Gyuho, na ngayon ay ipinapakita bilang isa sa mga pagpatay sa vigilante. Dumating si Joyen sa eksena ngunit walang nakitang palatandaan tungkol sa vigilante. Isa pang channel ng balita ang nagbo-broadcast ng balita na ikinagalit ni Mirio. Dahil balak pa lang niyang ilabas ang kaso ng delivery man para maakit ang vigilante. Hindi lamang ito, ang karibal na channel ay nag-broadcast ng isa pang balita na nagsasabi sa mga tao tungkol sa mga bagong pinalaya na individual na nahatulan ng mababaw sa kabila ng kanilang karumal-dumal na krimen. Ang pekeng vigilante ay kumagat sa pain at pinapatay ang bawat isa sa kanila nang hindi sila binibigyan ng oras para magsisi. Di nagtagal, nagpadala ang lalaking ito ng video message sa isang broadcasting station na tinutugunan ang mga tao ng Korea. Sa video, ibinahagi niya ang kanyang empatiya para sa mga biktima. Bagamat inamin niyang krimen ng vigilantism, ipinahayag pa rin niya na hindi niya ititigil ang kanyang mga aktibidad sa vigilante kahit na ano pa ang mangyari. Nang makita ang video, nalungkot si Jiyong dahil nasa sira ang reputasyon ng vigilante dahil sa pekeng vigilante. Sa kabilang banda, naniniwala si Joyen na kung mabibigo ang pulisya na mahuli ang vigilante, magsisimula siyang makaramdam na hindi na siya mapipigilan, at dahil sa papuri ng mga tao, lalo pa siyang gagawa ng mga pagpatay. Di nagtagal, nakahanap ang pulis ng vigilante, ngunit agad na nalaman ni Joyen na siya ay peke. Nang tanungin ni Officer Incheon kung paano niya ito nalaman, sumagot si Joyen na ang tunay na vigilante ay hindi gagawa ng duwag na mukha kapag nahuli. Nang maglaon, ang kapitbahay ni Jiyong ay namumulot ng curtain nang sinigawan siya ng isang lalaking nagngangalang Sondo dahil sa pagharang sa kalsada. Ang matandang babae ay mabagal na kumilos kaya't di siya nakaalis agad at sa sandaling iyon, bigla na lang pinaandar ni Sondo ang kanyang kotse dahilan para masagasaan ang matanda. Nagtamo ng matinding pinsala ang matanda dahilan para mamatay ito at nang makita ito ng isang tindero sa kalapit na tindahan ay agad siyang lumapit. Tinanong niya si Sondo tungkol sa kanyang walang awang aksyon. Sa halip na pagsisisi, gumanti si Sondo, at sinaktan ang tindero. Pero nagawa ng tindero na mabaliktad ang sitwasyon at sa ngayon ay nabugbog na niya si Sondo. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at hinuli si Sondo dahil sa sinadyang pagpatay sa matanda. Ang insidente ay nakakuha ng atensyon ng media na nagpapakita ng mga mali sa legal na sistema. Na-hospital ngayon ang lalaking pumatay sa matanda. Habang ang nagtangkang protektahan ng matanda ay inaresto dahil sa pagbugbog niya sa salarin. Sa panonood ng balita, nagalit si Jiyong nang matuklasan na may pumatay sa matandang babae na palagi niyang tinutulungan. Habang lumalalim ang gabi at ang iba ay natutulog na, si Jiyong ay nagsimula na naman sa kanyang pananaliksik. Samantala, binyantaan ng kapatid ni Sando ang asawa ng matandang babae na sinusubukang ayusin ang kaso kapalit ng pera. At wala siyang pakialam kahit na hindi na ito makabangon sa higaon. Sa gitna ng gabi, si Jiyong ay nakabuntot sa kapatid sa kanyang lugar, naghatid ng isang mabilis na sipa at pagkatapos ay sinakal siya. Sa isang parallel track, pinapaalam ni Mirio sa kanyang team ang isang bagong diskarte na kinasasangkutan ng pagsubaybay sa ospital upang mahuli ang vigilante sa aksyon. Sabay-sabay na dumating si Joyen at ang kanyang team sa ospital kung saan ginagamot si Sondo. Ipinoposisyon ni Mirio ang kanyang mga kamera na binabantayan ng mga proseso ng ospital. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag ang pulis na naka-duty na may nakabangga sa kanyang sasakyan sa parking lot. Ito ay isang diversion lamang na nagpapahintulot kay Jiyong para makapasok sa silid ni Sundo. Habang sinasakal ang salarin, pinagbantaan siya ni Jiyong at inutusan siyang sabihin sa hukom na labis niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa at gusto niya ng pinakamabigat na sentensya. Ngunit kung hindi niya gagawin yon, binabalaan siya ni Jiyong na babalik siya at sisiguraduhing mas masakit pa ang mararanasan niya kaysa sa naramdaman ng matandang babae. At nang mapagtanto ng pulis na peke ang natanggap niyang tawag ay nagmadali silang tumakbo pabalik sa silid ni Sondo. Nag-cruise ang landas ni Jo Hien at Jiyong na nakasuot ng coat ng doktor. Nang matuklasan si Sondo na nakahiga sa kama, agad na inutusan ni Joyen ang kanyang team na maghanap ng isang lalaking nasa edad 20 na nakasuot ng Amerikana ng doktor, na pinaghihinalaan na siya ang mailap na vigilante.
Tumungo si Officer Inchen sa security room para lamang makita ang lahat ng CCTV camera ay hindi gumagana. Si Zhao Yan ay bumaba sa hagdan at sinundan si Jiyong. Ngunit ang ating vigilante ay nakakaalis bago mahuli. Nagpa siya si Sundo na isuko ang sarili sa mga pulis. Habang inaabot niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang kapatid, biglang sumulpot ang impostor na vigilante, at inatake siya hanggang sa mawala ng malay, habang si Jiyong ay palabas naman na ng ospital. Inihagis ng impostor si Sundo sa labas ng bintana na humahantong sa kanyang pagkamatay. Ang mga opisyal ng pulisya ay nagtitipon sa paligid ng walang buhay na katawan, at ang mga mamamahayag ay naghahanda na mag-broadcast ng isa pang trahedya na kaganapan. Naguguluhan pa rin, nasaksihan ni Jiyong ang pekeng vigilante na tumatakas sa ospital. Pinagmamasdan ng pagtakas ng lalaki sa isang ambulansya. Naabutan ni Jiyong ito at pumasok sa sasakyan upang lutusin ang mga misteryong nakapalibot sa misteryosong pekeng vigilante na ito. Sa pagmamaneho ng ambulansya sa rooftop parking, pinuri ng pekeng vigilante ang mga aksyon ni Jiyong na nagpapahayag ng paghanga sa kanyang trabaho. Ibinunyag niya ang kanyang mga gawa at sinabi niya na tinulungan niya si Jiyong na burahin ang mga bakas niya. At yun ay upang hindi siya matunton ng mga pulis. Kung tutuusin, siya ang sumisira sa mga CCTV camera. At doon ay iminungkahi niyang maging sidekick siya ni Jiyong na naglalayong tumulong sa paghuli ng mas malalaking kriminal. Gayunpaman, si Jiyong ay nakikita lamang ang pekeng ito bilang isang malupit na mamamatay tao na ayaw bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga biktima na magsisi. Isang sagupaan ang sumiklab, at ang nakakagulat, ang impostor na vigilante ay napatunayang kasing tibay ni Jiyong. Ibinahagi ni Jiyong ang kanyang pilosopiyang vigilantismo sa impostor na vigilante, inamin na pinupunan niya ang mga puwang kung saan nagkulang ang batas. Gayunpaman, sinasabi niya na sinisira ng pekeng vigilante na ito ang kanyang imahe. Ang kanilang paglalaban ay nagpapatuloy hanggang sa ang impostor ay naiwang nakabitin sa pader. Nagsusumamo siya para sa tulong ni Jiyong, at kapalit nun ay ipapakita niya ang kanyang mukha. Sa pagtanggi sa pakiusap, inutusan ni Jiyong ang lalaki na hanapin ang sarili niyang landas at pagkatapos ay umalis na siya sa eksena. Samantala, masigasig na sinusuri ni Jo Hayan ang impormasyon ng mga kawani ng ospital. May video si Mirio ni Jiyong. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling nakatago, habang si Jiyong ay ginagamot ang kanyang mga sugat. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa pekeng vigilante, at inaalok siya ng isang palusot para sa mga sugat niya. Gayunpaman, ang tugon ni Jiyong ay nananatiling hindi nagbabago. Kinabukasan ay nalaman natin kung sino ang impostor na vigilante. Siya ay walang iba kundi si Cho Gang-yak, ang vice chairman ng DK Group at ang pangunahing sponsor ng broadcasting station, kung saan nagtatrabaho si Mirio. Nang malaman na si Mirio ay nagtataglay ng video ni Jiyong, mabilis na nagtungo si Gang-yak sa istasyon. At iminungkahi niya ang sponsorship upang payagan si Mirio na malayang talakayin ang vigilante sa kanyang mga artikulo. Ngunit tumanggi siyang mapasailalim sa kontrol ng sinuman. Pagkuha ng diretso sa punto, ipinahayag ni Gangok ang kanyang paghanga sa vigilante. Alinsunod dito, kinukuha niya ang USB upang maalis ang anumang ebidensya ng vigilante. Kasabay nito, masusing sinuri ng pulisya ang mga ebidensyang nakolekta sa ospital, na napansin ang mga palatandaan ng maingat na pagpaplano at isang matalas na pag-unawa sa direksyon ng investigasyon ng pulisya. Nagsimulang maghinala si Jo Hien sa isang potensyal na koneksyon sa pagitan ng vigilante at ng puwersa ng pulisya. Para ibahagi ang mga detalye ng investigasyon kay Junyib, binisita ni Jo Hien ng Police Academy, kung saan nag-cruise ang landas nila ni Jiyong. Sa maikling paggunita sa kanyang pakikipagtagpo sa vigilante, inalis ni Jo Hien ang kanyang mga hinala. Sa isang pagpupulong kay Junyib, pareho ang paniniwala nila na ang vigilante ay maaaring isang pulis. Tinatalakay ang kanilang teorya. Pagkatapos ng pulong, umalis si Jo Hien mula sa akademya ng pulisya, habang si Jiyong ay pinagmamasdan siya mula sa malayo. Nang maglaon, nagtungo si Jo Hien sa isang restaurant upang suriin ang CCTV footage para lamang matuklasan na may nagsuri na ng mga video. Nang malaman niya na ito ay ang kapatid ni Sando na si Sunil, sinundan siya ni Joyen sa kanyang lokasyon at hinarap ang kanyang gang. Nakikisali sa isang away, ang mga Gons ay nagkaisa upang ipagtanggol ang kanilang amo, ngunit walang kahirap-hirap na natalo ni Joyen silang lahat. Nilock ni Sunil ang gate ng seguridad na nag-udyok ng isa pang pag-atake kay Joyen, gayunpaman, nang may kahanga-hangang lakas. Mabilis na pinasuko ni Jo Hien ang mga lalaki, pinaupo sila sa sahig. Sa pagpapakita ng kanyang mabigat na kapangyarihan, sinira niya ang gate ng seguridad at hinarap si Sunil. Binalaan niya siya laban sa pagsasagawa ng sarili niyang investigasyon. Kung hindi, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan.
Sa gitna ng isang klase, nagtanong si Professor Junyib tungkol sa mga sugat sa mukha ni Jiyong. Iniuugnay ni Jiyong ang mga sugat sa isang sesyon ng pagsasanay kasama ang kanyang guro sa gym. Bago pag-aralan pa ni Junyib ang kwento, dumating ang isang pulis at hinahanap nito si Jiyong. Kasama ng opisyal ang isang batang babae na nagpapahayag ng pasasalamat kay Jiyong sa pagtulong sa kanya noong nakaraang gabi nang siya ay nahaharap sa pambabastos mula sa ilang lasing na lalaki. Sa una, si Jiyong ay medyo nalilito, ngunit napagtanto na maaaring ito ang palusot na sinasabi ng impostor kaya't nagpasya siyang sakyan ang senaryo. Nang tanungin tungkol sa kanyang gawa-gawang kwento tungkol sa mga pinsala, ipinaliwanag ni Jiyong na naniniwala siyang maaaring magdulot ng mga problema ang nangyaring gulo sa pagitan ng isang estudyante sa Universidad ng Pulisya at sa isang sibilyan. Napagtanto ni Jiyong na maaaring kailanganin niya ang suporta ni Gangyok sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, binisita ni Miryo ang kanyang kaibigan, si Disek, sa kanyang opisina. At nang tinanong niya ito tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na Seawolf Future Resources, ibinunyag ng Disek ang pagkakasangkot nito sa iba't ibang domain, kabilang ang pagpapatakbo ng pinakamalaking site ng ilegal na pagsusugal sa Korea at pakikipag-ugnayan sa droga. Napag-alaman na si Do Yip, ang drug dealer na pinatay ni Jiyong, ay nauugnay sa kumpanyang ito. Higit pa rito, si Kim Samdo, ang may-ari ng kumpanya, ay kilalang-kilala sa kanyang mga kriminal na aktibidad at kamakailan ay nakatakas sa mga kaso sa kabila ng nakakahimok na ebidensya. Iminungkahi ni Disek na samahan siya ni Miryo upang makilala ang isang aktor na nagngangalang Yoon Jae-hak na nagsasabing mayroong impormasyon tungkol sa Sewol Company. Pagdating sa tirahan ng aktor, nagulat sila na matuklasan nila si Yoon Jae-hak na nakabitin sa isang lubid. Tinangka ng dalawa na kumbinsihin ng pulisya na ito ay isang pagpatay, ngunit merong natagpuan na isang suicidal note malapit sa kanyang katawan, kaya ang kanilang mga pinagsasabi ay hindi na pinansin pa ng pulis. At inutusan na silang umalis sa istasyon ng pulisya. Dahil sa nangyaring yon ay naisip ni Miryo na tanungin si Disek kung saan kaya maaaring nakatago ang mga ebidensya. Inihayag ni Disek na binago ng aktor ang lokasyon ng pagkikita nila sa huling minuto na nagpapahiwatig na maaaring naroon pa rin ang ebidensya. Samantala, nakipag-ugnayan si Jiyong kay Gangyok at nag-ayos siya ng meeting nila malapit sa terminal ng bus. Pagdating, dinala ng babaeng ipinadala ni Gangyok si Jiyong sa isang meeting place. Gayunpaman, nagiging maliwanag na binabantayan ni Jo Hyun si Jiyong. Pagkaalis ng babae, nilapitan ni Jo Hyun si Jiyong at ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng pangkat na nag-iimbestiga sa vigilante. Nagiging maliwanag sa atin na si Jo Hyun ay may hinala tungkol kay Jiyong na siya ang vigilante. Nagbigay siya ng babala at pinayuhan si Jiyong na itigil ang kanyang pagiging vigilante. Ang diskarte ni Jo Hyun ay hindi para arestuhin ang vigilante kundi pigilan siya sa kanyang mga gawa. Ito ay dahil ang pag-aresto sa kanya ay maaaring maging isang maling desisyon dahil makukuha niya ang suporta ng publiko dahil naiisip ng publiko na siya ay isang bayani. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Jiyong kay Gangyok at inutusan siyang i-clone ang telepono ni Jo Hyun, at sinabing pag-iisipan niya kung gusto niyang makipagtrabaho kay Gangyok. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.